Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Well, sa video na to ay magkukomento tayo patungkol po dito sa pinakabagong balita at ito po ay ang pagkakaaresto kay dating Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste. So, well, marami naman sa atin na nakapanood na ibinalita nga ito na naaresto siya habang nag-golf doon sa Timor-Leste. So, napakatagal na panahon na nagtago si Congressman Teves sa Timor-Leste at kinailangan ng tulong ng Interpol. So, yung Interpol po ay international police. So, naglabas po kasi ng red notice dati ang Interpol para kay dating Congressman Arnie Teves at yun ang kumbaga tumarbaho para maaresto ang dating kongresista. So, nakakatuwa lang, medyo natawa lang ako ng konti dahil sa kabila ng kanyang dinadalang problema ay nakukuha pa niyang mga goals sa ibayong dagat. So, hindi naman natin inuhusgahan kaagad si Congressman Teves na siya ay guilty na dito sa mga kasong isinampa sa kanya. Yun pong di umano ay pagiging mastermind niya sa pagkamatay ni dating Governor Digamo. So, well, iniisip ko kanina, paano natin mabibigyan ng komento to dahil para po sa inyong kaalaman ay dalawang matataas na personalidad ang ngayon ay tututukan ng media. Una po ay si Congressman Teves at ang ikalawa ay si Pastor Quebuloy. Sino kaya sa kanila ang mabenta sa mainstream media at maging dito sa social media? Siyempre, sa tingin ko, mas magiging mabenta si Pastor Quebuloy dahil maraming matataas na politiko, mga kilalang personalidad sa ating bansa ang sumusuporta kay Pastor Quebuloy. Kaya sa panansya ko ay mas matatabunan ng popularity ni Pastor Quebuloy itong kaso ni Congressman Arnie Teves. Pero siyempre si Congressman Teves ang ating kukomentuhan. Well, ito, una, sinabi ko na to doon sa mga nauna kong video patungkol po dito sa kaso ni Congressman Teves na noong una pa lamang ay dapat hindi niya na ginawa na umalis sa ating bansa at harapin itong mga akusasyon na ipinupukol sa kanya. Katulad ni Pastor Quebuloy ay marami siyang mga tao o marami siyang mga politiko, matataas na politiko na kilala. Bukod pa sa kitang-kita naman natin na siya ay ika nga ay mayaman, maraming salapi na maaari niyang magamit para kumuha ng dekalibreng mga abogado para siya ay asistahan at ipagtanggol sa korte kung darating man. Pero mas pinili pa rin niya ang lisanin ng ating bansa at magtago dito nga sa Timor-Leste. So mas tumaas ngayon ang posibilidad o ang pananaw ng tao na talagang guilty si dating Congressman Teves. Well, korte ang magdedetermine na niyan kung siya nga po talaga ay may sala. Pero syempre, sa bahagi naman po ng mga naiwan ni Governor Digamo ay ika nga sa mga salita ni
ng may bahay ni Governor Digamo na si Mayor, hindi ko lang matandaan yung first name niya, pero Digamo sigurado, na parang nabunutan sila ng tinik sa lalamunan at kumbaga ay magtutuloy na itong kaso ng kanyang asawa. At kumbaga umaasa sila na mabigyan ng justisya ito. Sinabi ko kanina na dapat nung una pa lamang ay hinarap niya na. Bakit? Una, dahil noong mga panahon na yon na nahandito siya at nagpo-post na kung ano-ano sa social media, tumatanggap ng mga interview sa mga kilalang media personalities, ay malaki pa ang laban niya. Ika nga dahil siyempre, hawak pa niya ang kapangyarihan nun. At siyempre, kumbaga, naglalaro pa sa maraming isip. Maraming kababayan natin kung siya ba talaga ay guilty. Pero nung umalis siya, siyempre, mas tumaas na yung porsyento ng mga taong naniniwala na may kinalaman nga siya dito sa pagkamatay ni Governor Digamo. At sabi nga nung iba, o sabi nga po ng ating gobyerno ay maaabot ka rin ng batas, ika nga. So, ito na nga. Naabot na nga siya ng batas at sa pagkakataon na to, natitiyak ko na hindi siya matutulungan ng kanyang kapangyarihan, kung meron pa, mga kaibigan, kung meron pa, at ng pera niya kung makukuha niya. Dahil siyempre, ipo-froze na ng korte yan para hindi niya magamit. At siyempre, itong mga kaibigan niyang naiiwan, iiwas sa kanya dahil siyempre, ayaw nilang ma-involve sa mga ganyang uri ng kaso. May mga, lalo na yan, parang sa pagkakatanda ko, na-branded na terorista si dating Congressman Arnie Teves. So, nakikilit ako na sa mga oras na to ay nakangiti at nagkakape ng masarap na kape si Erwin Tulfo. Montulfo ba? Si Montulfo. Dahil ay siya po ang madalas na nakakabanggaan niya sa social media, sa kanilang mga sagutan. So, sa tingin ko, isa ito sa mga tuwan-tuwa na nahuli o nadakip na si dating Congressman Arnie Teves. At syempre, ang kanyang kapatid na nasa Senado na si Senator Raffy Tulfo ay, sa tingin ko, magkukonduct na naman ng isang Senate inquiry yan. Pero baka hindi sakop ng komite ni Senator Tulfo yan, pero malamang isa sa mga senador na yan ang magkukonduct ng Senate inquiry patungkol po dyan dahil nung mga nakakaraan na Senate inquiry na ang paksa ay ang pagkamatay ni Governor Digamo ay halos hindi nagpapakita si o umaattend o dumadalo sa mga pagdinig si Congressman Teves. Pero ngayon, medyo parang naubos na ang swerte, ika nga, ni Congressman Teves. Pero magkaganon man, hindi natin siya dinidiin. Korte pa rin ang magsasabi kung siya ay may kinalaman o kung siya ay may sala o wala. At tingin ko magiging masaya din po itong mga darating na oras o darating na araw pag siya ay naibalik na ng ating delegado dito sa ating bansa dahil para po sa kaalaman ng lahat, wala po tayong extradition treaty sa Timor-Leste. At ang gagawing proseso yata dyan, sa pagkakaintindi ko, ay yung para ba nga i-deport siya ng gobyerno ng Timor-Leste pabalik sa ating bansa dahil sinuspindi na po ang kanyang pasaporte at yung pong kanyang
aplikasyon sa gobyerno ng Timor-Leste para sa political asylum ay 2 beses na pong na-deny. So, kumbaga ay TNT siya dun sa bansa na yon, kaya obligadong i-deport na po siya rito. At kung padadaanin pa ng Interpol doon sa tinatawag na extradition treaty o i-extradite siya pabalik dito, ay kung meron man ay masyadong matagal na proseso. Kaya bali ang mangyayari, ang pinakamagiging diskarte yata nito ay i-deport na lamang po siya. So, mga ilang araw lang po yun ay siguradong nandito na po si dating Congressman Arnie Teves at agad-agad daw ay ikukulong siya. Kung hindi sa krame, sa NBI o kung saan mga facility ng ating justice system na sa tingin nila ay mapapangalagaan ang kaligtasan ni dating Congressman Arnie Teves. So, dito ko muna po puputulin ng video na to dahil wala pa tayong masyadong maikukomento dahil hindi pa gumugulong ang proseso ng batas. Ika nga, ngayon pa lang. Pero katulad po nung sinabi ko kanina lamang, iiwan ko tong tanong na to sa ating mga amo. Sa tingin nyo, sino ang mas hahakot ng media attention, ng social media attention sa dalawang kaso? Itong kaso ni dating Congressman Arnie Teves o itong kinakaharap na kaso ni Pastor Quebuloy. So, tignan po natin. So, with that, ako po si Boss Dags. At dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ng mga amo ko. Marami pong salamat.